November 21, may 7 lalaki na hindi naka-uniform at nagpapakilalang pulis ang humuli sa akin sa loob ng City Hall ng Makati. At nagpapakita sila ng papel na isang red notice. Ako daw ay wanted ng Interpol. Sinabi ko sa kanila, mga sir, pasensya na tayo. Baka hindi po kayo nakapag-aral ng batas na ito. Wala pong karapatan ng Interpol sa akin. Ngayon, kung gusto niyo po akong dalhin niyo po muna ako sa 16th floor. Nandun po yung office, ang PAO. Pagdating ko po doon sa opisina namin ng prosecutor, ang sinasabi nitong 7, hindi po pwede. O sige, dalhin niyo po ako sa 15th floor. Nandun naman po yung RTC, so that is Regional Trial Courts. Hindi lang isang korte, maraming korte. Hindi nila ako binigyan ng pagkakataon. Ako daw po ay nahanap na ni General Torre at ni Lacanilao. At gusto po nila akong dalhin doon diretso. From the elevator, dinala ako sa Krame. Sabi nila sa akin, ma'am, itabi mo na yung cellphone, yung mga gamit mo. Sinabihan ko sila, sir, ba't ganito? Hindi, wala po akong kasalanan. Hindi ako pupunta dun sa Dubai. Bakit ako may kasalanan na ganito? Bakit niyo ako dinadala? Dahil dito sa isang photocopy, isang Xerox ng Interpol Red Notice. At yung Interpol Red Notice na yan, ay may, kung titignan nyo, ako daw po ay may niloko sa Dubai na isang Arabo at hiningihan ko ng pera, pambili ng condominium. Very impossible. Dahil ako po ay hindi pumunta ng Dubai at hindi nang hingi ng pambili ng condominium. At pagdating ko po sa harapan ni General Torre, nagpapalakpakan itong magagaling nating mga pulis. Kasama na po isang Colonel Red at isang Colonel Rosales at si Major Visco at 6 sa kanyang mga tao. Bigyan daw po na magandang posisyon, bigyan, dahil nahuli na daw ako. Sabi ko, wala naman po akong kasalanan dito sa Pilipinas, wala akong warrant of arrest. Bakit ganito? Ikulong daw po ako. Pinabayaan ko silang gawin ng lahat. Dinala nila ako sa opisina ni General Torre at doon ako ay 6 na araw nakikinulong. Tumawag ako kay Attorney Persida Acosta. Humingi ako ng tulong. Sabi ko, Attorney, ako po ay naka-illegal detained dito. At sinasabi nila, ako daw po ay kailangang maghintay ng eroplano, either papunta ng Dubai or papunta ng ICC. Lalo na nagkaloko-loko ang mga impacto. Dahil unang-una, wala po akong kasalanan sa ICC. At hindi ako pupunta ng Dubai. I have no chance. Wala akong pwedeng gawin. Tumahimik ako. Dumating ang 2 abogado ni Persida Acosta. At sinabihan si General Torre, ilalabas nyo si Miss Rochelle or pa-filean ko kayo ng illegal detention or arbitrary detention. At pagkatapos nun, hindi na nila alam gagawin ni General Torre. Pinatawag na naman niya ako dun sa kanyang lamesa. Kami daw ay mag-agahan. At sa pag-aagahan daw na yon, sabi niya, tutulungan niya ako para ma-filean daw kung sino yung nagre-reklamo sa akin. Gumawa sila ng papel na ako ay sumusuko, hindi daw po ako hinuli. Sumuko daw po ako sa kanila at humihingi ng tulong. Di ba anong kalokohan yan? Hindi ganun ang nangyari. Ganyan kayo gagaling gumawa ng kwento. Ano to? Ako nga na ganito, babae, binitbit nyo ng ganun lang. Kailan ako nag-alsa ng galit? Nung nakikita ko lalo na si Tatay Digong ay binibit-bit nila nang hirap na maglakad yung matanda. Ako nga, nakaya ko pa sanang tumayo ng matinag. Ginanon nila, babae. Si Tatay Digong matanda. Ibig sabihin guys, pati kayo, kaya nilang gawin araw-araw. Gagawa nila kayo ng mali. Gagawan kayo ng kalukuhan na kwentong kutsero na mga fake na kaso. At bibit-bitin kayo. At dadalhin kayo doon sa Hague. Hindi ba nakaka-alarma na itong sitwasyon natin? Wala akong magawa.
kundi paglaban ang nararamdaman ko bilang Pilipino. Kasi putang ina ang gobyernong ito! Putang ina ang gobyernong ito nung ginawa niyo sa amin. Kami na mamamayang mahirap o ultimo, kami dapat pagtanggol yung mga pulis. Kayo ang gumawa ng ganito sa amin. Araw-araw, mga kababayan, ako ay nagtatakot sa kalagayan ng pamilya ko. Binabalik-balikan nila kami sa bahay ko. At sinasabi sa amin, tanggapin nyo na kung ano inaalok namin. Ano bukas? Sa makalawa, eto na lang tayo. Bongbong, ano ba to? Hindi ito presidente binoto ko! Hiyang-hiya ako! Araw-araw tayong ganito, natatakot sa mga taong yan, imbes na kayo magtanggol sa amin. Natatakot na may magsalita rito. Kung iniisip ko maya't maya habang tumatakbo ko dyan, habang nagmamaneho ko, may papatay na lang sa akin. Sinong kalaban ko? Si General Torre na walang katakot-takot. Siyang batas? Hindi niya iniisip may konstitusyon tayo? Bakit siya nasusunod dito? Bakit pa siya nasusunod? Hindi ito ang gusto namin. Ang ginusto ng Pilipino, ng nakararaming Pilipino, ang progresibong Pilipinas. Kinawawan nyo ng mga OFW. Wala. Hindi na rin usapin dito ang si Presidente Duterte. Si Presidente Duterte ay simbolo lang natin. Ano pa mangyayari kung araw-araw ganito ang ginagawa sa atin? Hindi ko alam kung hanggang saan ako paglalaban. Hindi ko alam. Pero ang ginagawa ko na lang, pilit ko magsalita. Pinapaalam ko sa bawat isa sa inyo na ako ginanito. Pati kayo, araw-araw po pwede. Hindi ako nagdadrama dito. Hindi ko kailangan yan. Wala akong pera, wala akong pinatago. Kahit ngayon, patayin niyo ako. Ano pa mawawala sa isang katulad ko? Binusabos nyo na ako eh. Nilagay nila ako sa kwarto nila. At bawat darating, itinuturo ako, nadadalhin ako sa Hague. Na naghihintay lang ako ng aeroplano para dalhin doon. Natutulog ako sa opisina ni General Torre na ang nakasahig lang sa akin ay karton. 6 na araw, 6 na gabi yun. Pero sila, yung mga nandyan sa CIDG, yung kakapal na mukha, kung tumingin sa'yo, kala mo ikaw ang may utang na loob sa kanila. Hindi ko na alam saan ako pupunta. Hindi ako nanghihingi ng pera kahit kanino. Ang hinihingi ko sa inyo ay paglaban nyo ang pagka-Pilipino ninyo. Wala lang tayong pag-asa. Ayokong mawala ng pag-asa ang mga anak ko. Ayokong mawalan kayo ng pag-asa. Lumaban tayo. Ipaglaban natin ang kasarinlan